Sa iba pang balita, nababahala po ang pamahalaan na mas lalo pang dumami ang mga Pinoy na nabibiktima po ng human trafficking sa ibang bansa. Kaya naman pinag-iingat ng gobyerno ang mga Pinoy na huwag basta-basta tumanggap ng trabaho mula sa mga hindi lisensyadong ahensya o mga illegal recruiter. Madeline Villar-Moratillo sa balitang yan. Mula nitong nakaraang buwan, matagumpay na naiuwi sa bansa ng gobyerno ang higit 100 Pilipinong biktima ng human trafficking at sa pilitang pinagtrabaho sa mga scam hubs sa Laos, Myanmar at Cambodia. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT, 77 rito mula sa Laos, 37 mula sa Myanmar at 5 naman mula sa Cambodia. Meron sa kanilang pinagtrabaho sa lab scam, pinangakuan ng malaking sahod at iba pang modus ng mga pandoloko. Ang Department of Foreign Affairs nababahala na sa pagdami ng mga Pinoy na nabibiktima ng human trafficking. Kami ay nababahala sa dami ng mga Filipino human trafficking victims sa Cambodia, Laos, Myanmar at Thailand. Since January 2025, we have repatriated 629 alleged Filipino trafficking victims from these countries. Sa kasalukuyan, may 148 na pending cases pa po tayo ng human trafficking victims sa mga bansang ito. Tiniyak ng opisyal ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng mga embahada ng Pilipinas sa mga nasabing bansa para matulungan ang mga Pinoy roon. Aminado naman ang Bureau of Immigration na malaking hamon para sa kanila na mapigilan silang makaalis sa bansa dahil karamihan sa mga ito, kumpleto ang travel document, maging ng Overseas Employment Certificate. They leave the country, they are mostly sa karamihan sa kanila, kumpleto yung papel na sila po ay magtatrabaho bilang OFW. At kung sila naman ay aalis, may panahon kasama pa yung kalang pamilya, they are may mga trabaho, good yung kanang travel record. Mula Enero hanggang Agosto, nasa higit 600 pasahero na ang naharang ng mga otoridad dahil hinihinalang magiging biktima lang sila ng human trafficking. Kabilang naman sa top 10 ng mga lugar na pinanggalingan ng mga naharang na pasahero mula Metro Manila, Cavite, Bulacan, Laguna, Pampanga, Rizal, Batangas, Negros Occidental, Cotabato at Cebu. Bukod sa mga paliparan, pinalakas na rin naman ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga lugar na ginagamit na backdoor para makalabas ng bansa. Kabilang na dyan ang Palawan, Tawi-Tawi, Sulu at Zamboanga. Payo ng mga otoridad para hindi mabiktima, maging alerto. Una, huwag papayag na magtrabaho sa ibang bansa kung hindi lisensyadong recruitment agency o hindi otorisadong recruiter yung kausap ninyo. Madali lang hong i-check, no? Nasa website po ng DMW kung sino yung mga licensed recruitment agencies. You can also check kung sino yung authorized na recruiter. Kasi hindi ibig sabihin na lisensyado, may nire-represent na recruiter, okay na yung kausap ninyo. Check nyo rin kung meron siyang authority. Check nyo rin kung talagang parte siya ng recruitment agency na yon. Pangalawa, i-check din kung yung job order, yung job offer na inaano sa inyo, yung job offer sa inyo ay talagang vetted na job order at aprobado ng Philippine government. Kasi kasama sa trabaho natin yan, para tiyakin na ligtas yung pupuntahan ng mga kababayan natin, bine-verify natin yung mga kontrata, ina-accredit natin yung mga kumpanya. Kaya kung hindi kasama doon sa job order na nasa website ng DMW, may problema yung ino-offer na trabaho na yan. Pangatlo, huwag magtatransact at lalong huwag magbabayad ng kahit na sa labas ng opisina ng isang recruitment agency. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.